lahat. Welcome po to Infinite Nine Philippines. Bago po natin umpisahan itong presentation ay ipaki-silent mode na lang po ang ating cellphone at paki-mute na lang po during the Zoom, paki-mute na lang po para at least tahimik po yung ating ano, no? Then pag may mga question na lang po ay after na lang po ng presentation yung mga katanungan. Okay. So, welcome to Beauty and Wellness presentation. Next. So, ipapakilala ko po sa inyo ang ating pong company, ang Infinite Nine Philippines OPC or One Person Corporation. Yan po ay ang the home of red pine needle oil in the Philippines. So, formerly, Shiba Scion Philippines po siya na nag-ooperate na ng halos 7 taon na po siya nag-operate. Yeah. Next, please. Yan. Ang ating pong opisina ay dyan lang po sa may Civic Prime Building, Civic Drive, Philinvest Corporate City, Alabang. Nasa tapat lang po siya ng Festival Mall. Yan, yung makikita niyo pong araw dyan, nandyan lang po. Siya lang yung nag-iisang orange building. Yan po yan na makikita niyo dyan. Nasa second floor at third floor ang opisina natin. Na nandyan na po ang opisina since during the pandemic po. Yan. Kumbaga, yung during time na yon na marami pong opisina na mag-close, yan po ay talagang open na po at dinadagsa na po ng tao nung panahon pong yon dahil po sa produktong i-share ko po sa inyo. Next. So about naman po sa legalities, kumpleto po tayo. Meron po tayong BIR, SEC, FDA, mga city, government ang mga certificate, barangay certificate. So ito po ang pinaka-importante sa lahat, ito yung FDA certificate. So meron po diyang yung license to operate at yung CPR, Certificate of Product Registration. So yun po yung pinaka-importante. So yun nga, pwede niyo pong sabihin sa mga makakausap niyo na pwede nilang i-search sa website ng FDA, makikita po nila doon ang red pine. Doon po sa product, makikita po nila ang red pine needle oil. Yan, okay, next. Ang papakilala ko naman po sa inyo ang ating pong President and CEO, si Dr. Lisel C. Porgosa. Isa po siyang registered nurse, medical doctors, Doctor of Humanity, yan. So, Doctor of Medicine in Family and Immunology. So, ano din po siya sa International Medicine of Integrative Medicine. So, yan po. So, tapos din po siya ng Electronic Communication and Engineer. So, ang tawag po namin sa kanya, siya po si Dr. C. Okay, next. So, ang mga credential naman po niya, graduated po siya the medical school as magna cum laude, top 2 in the international board exam, with a score of 96%. So naging president Ma'am and Jenny, CEO po nawala po siya kayo, ma'am. ng mga various companies. Yung po yung Ribofarm 3 Hello, Enterprises noong ma'am. 2016 to 2018 at Hit Beauty Philippines Incorporation noong 2015 to 2016. So meron na po siyang 10 years experience in multi-level marketing industry. So makakasiguro po tayo na kayang-kaya po na niyang patakbuhin itong company ng Infinite Nine Philippines na ayan, yun po. Next. So about naman po sa awards and recognition, yan, meron po siya mga local and international awards. So yan po, isa po siyang, yung ilan lang po dyan, Outstanding Humanitarian Service ng Saludo Excellence Award noong 2022. Awarded din siya as Natural Remedies for Cancer, yung po noong 2022. Isa po siyang Business Leadership, All Nations Convocation sa Jerusalem, Israel. Yan. Outstanding Filipina Entrepreneur noong 2018. Yan po yung mga ilan sa mga awards and recognition ni Dr. C. Next. So ito naman po ang vision ng company. So to help other people live a healthy life and achieve their dreams by offering excellent health products, career milestone, and life-changing values that will make significance in the global community. Okay, next. Ang mission naman po para sa all distributors and employees of Infinite Nine Philippines OPC to get involved in promoting health awareness and exemplifying unity and values in achieving goals while taking every opportunity to grow in the company. Next.
So, ito naman po yung mga companies awards and recognition. So, awarded po ang company ng Saludo Excellence Awards noong 2022. At ang ating pong produkto na ipapakilala ko po sa inyo mamaya ay awarded po as Best Treatment for Hypertension and Diabetes noong 2021. No? So, ano po yan kasi napakarami pong may sakit na ganyan sa mga panahong ito, no? So, awarded po din siya as one of the top taxpayers of Muntinlupa City, ang company. So, di ba, maganda po. Ibig sabihin, marami po ang bumibili ng produkto kasi one of the top taxpayers po siya in Muntinlupa. Next. So, ang corporate advocacy naman po, meron po kaming mga kapartner na mga foundation. Nandiyan po ang Chuchi Foundation, ang GMA Kapuso Foundation na yan during pandemic time ay nag-donate ang company ng nasa 100 boxes para po i-donate sa mga health workers during pandemic. So as of now, patuloy pa rin po yung pagtulong po ng company sa mga pasyente po under ng Kapuso Foundation. So yan din po yung ano din po sa UNHR, nagpipid po tayo. Dati 100 families, ngayon po nadagdagan na naging 150 families na po in a year ang pinapakain natin. So, meron din po palang scanning and consultation tayong nagaganap sa opisina. Yung po yung BRI na yung po mga ibinabayad natin doon ay napupunta naman po sa mga iba-ibang institution. Katulad po nitong Cavite Center for Mental Health. Yon, nagbibigay din po tayo ng tulong ang company sa kanila. Okay, next. So, welcome to the world of endless charms. So, ano po ba ang endless charms? Yung po ay walang katapusang kagandahan at walang katapusang kalusugan, no? Yung po. So, sa infinite good health, welcome to the infinite beauty, infinite success, and infinite financial freedom. Next. So, let's talk naman po about health. So, yan po ang ating human body system. So, marami po tayong iba't ibang body system, nasa 12 po yan, pero ito po yung pinaka-importanting system sa ating katawan. No? Yan po ang circulatory system. So, under po ng circulatory system, meron po yung tatlo po ang consist ng circulatory system. Yung po yung heart, ang blood vessels at ang blood. So ang heart po natin ay pump yan ng 60 seconds, no? So ang dugo natin ay nasa 5.6 liters. So ang haba po ng ating blood vessel ay nasa 100,000 kilometers. So, kailangan within 60 seconds ay makabalik po ang dugo sa ating puso para maipump po niya, no? Di ganun po 'yon. So, paano na lang kung madumi yung ating puso, yung ating di ba, dugo. So, kailangan po talaga nating linisin ang ating dugo. Napaka-importante po niyan kasi nandiyan po ang buhay. Yan pong ang circulatory system, yung blood, yan po yung pinaka lalamog o transporter, no? Kaya napaka-importante po. Okay, next. Next po. So, ayan po, ano ko po sa inyo, ang blood flows throughout the body in the blood vessels. So, ang blood po, siya po yung nagke-carries ng oxygen and nutrients to our organs and tissues, no? So, paano na lang kung madumi at malapot na ang ating dugo? So, doon na po tayo nagkakaroon ng iba-ibang karamdaman, no? So, yan din po ang nag-helps na helps to fight infection and heal from injury. So, ang dugo rin po ang nag-helps remove ng waste and ng mga iba-iba pang mga toxins sa ating katawan. So, napaka-importante po talaga na malinis ang ating dugo. Next. Malilit na baso na plastic, yung parang So, ayan po, no? Siyempre, hindi po natin may iwasan, no? Ang ating pong nagkakaroon po tayo ng mga cholesterol deposits, di ba? Siyempre, sa mga kinakain natin din, ng mga unhealthy, hindi po natin may iwasan na talagang, ayan, nagkakaroon po ng mga fats na kasama sa ating dugo. So, kaya kailangan din po na linisin natin. So, ngayon nga lang po ako nakarinig na merong merong ganito po na nililinis ang dugo. So, bihira po talaga yung ganon. Next. So, yan na po ang dirty blood syndrome. So, paano po ba tayo? Ano po ba yung mga dirty blood syndrome? Dahil
Paano po tayo magkakaroon ng ganon, di ba? Dahil sa lack of proper hydration, hindi po tama ang ating pag-inom o yung dami ng iniinom nating tubig. Yan, ang lifestyle. Kumbaga, yung mga, yan, kung iba-iba pa ang mga ginagawa nating lifestyle, umiinom ng alak, yung mga kumakain ng mga fatty foods, mga processed food, di ba? Yan po. Tas wrong diet, yan, mahilig po tayong kumain ng mga unhealthy food. And genetics na ano rin po siya na namamana. Then environmental factors. So yan po yung hindi natin talaga maiwasan, yung pollution, tapos yung radiation, di ba? Yung mga ganyan po. Yan. So dahil po dyan, nagkakaroon po tayo ng leads to chronic dehydration that causes blood to thicken. So yan na nga po na pag po tayo nagkaroon na ng maduming dugo, doon na po yung mga sakit, nagkakaroon po tayo ng sakit, no? Yan. So ito na po yung mga symptoms ng dirty blood syndrome. So ang dirty blood syndrome, yun po, ito po yung pag low energy tayo, pagkagising natin sa umaga, ano tayo, nangihina. Imbis na tayo ay malakas, pero low energy pa rin. So anxiety, yan, parang magulo ang ating pag-iisip, yan. Tapos slow healing, kumbaga pag nagkasugat po tayo ay napakatagal maghihilom ng sugat. So, yan pag meron tayong body aches, yan. So, fatty liver, 'di ba? Dahil sa mga kinakain natin ng mga unhealthy food, 'di ba? Insomnia, hindi tayo po makatulog, no? Then, ang dark circles. So, dark circles naman po, kasi dito po sa ating mata ay ah, ganggahibla po ng buhok ang ano po niyan, ang blood vessels natin na nandyan, ano? Yun. Then, inflammation, yan. So, yan po ang mga dirty blood syndrome. So, yan, ini-introduce ko po sa inyo ang hindi lang po isa, kundi dalawa na po ang produkto natin dito sa Infinite Nine Philippines. So, ito na po ang red pine needle oil from South Korea and ang sea buckthorn seed oil or light oil from Mongolia. Yan. So, ang isa nga pong ano dyan na sinabi nga po ni Doktora na 2018 pa lang, gusto niya po ng madala dito sa Pilipinas itong sea buckthorn na ito. Kaya lang talagang hindi po ganun kadali. Marami po ang pinagdaanan. Kaya kumbaga, yan po yung una niyang nais na dalhin sa Pilipinas. Pero yon nauna pong madala itong red pine needle oil. So, talaga mag-partner po yung dalawang yan kasi ang red pine needle oil is from the emperor and the sea buckthorn naman is ginagamit ng conqueror. Yon. Kaya napaka-match na match po silang dalawa. Next. So as early as Han Dynasty po, nakasulat na po sa Book of Imperial Medicine, stated that the red pine has a specific function in curing and prevention of disease and infection. Yan. So diyan na po nakasulat sa Book of Imperial Medicine. No? Dahil makikita na po natin na ang kagalingan ng nito pong red pine needle oil na ginagamit na po siya ng mga emperor or mga royal blood ng unang panahon pa po. Next. So, red pine needle oil po, nung ancient Greece about 460 BC, ginagamit na po siya ni Hippocrates. So, si Hippocrates po ay known as the father of Western medicine. Yun. So, ginagamit na po siya ni Hippocrates to address respiratory ailments. Yun, di ba? So, ganun na po siya katagal ginagamit itong produkto. Next. So, ito pong red pine tree or Pinus densiflora tree, yan po yung scientific name ng punong ito. So, ang klase ng puno po ito ay dun lang po, dito lang siya makikita. Dito lang po sa highest mountain elevation wild forest in Korea and Japan. So, yan po kasi napakalinis po ng lugar na yan, walang pollution. So, nandyan na po yan, ginagamit na po siya for treatment for over 4,000 years na po siyang ginagamit na ano nga po dyan, nakasaad dyan na it can cure and prevent 170 different health issues. Yun. Okay, next. So, ang red pine needle oil po, ang isang soft gel po niyan ay nasa 6 kilogram of red pine needle leaves. So, ano po yan, di ba? Grabe, no? Bago tayo makaano. Tapos, kailangan po, ang puno na pagkukunan po, kailangan nasa
100 to 200 years old na yung puno, hindi po pwedeng below. Tapos, alam niyo po ba na bago po yan magawa ang itong red pine needle oil ay umaabot po ng 3 taon bago po ma-produce yan. So, ganun po siya talaga hindi po basta-basta ang paggawa po sa kanya. Yeah? Okay, next. So, red pine needle oil, ano po ba yung mga important facts? So, categorize po siya as functional food, not supplement. So, ano po ba ang kahibahan ng functional food? So, pag sinabi pong functional food, it has a clinical studies, it can treat disease, it can normalize our mga ano natin, mga organ, yon. Tapos po, it can stand alone. Kasi pag functional food, yung meron po yung mga component na ginagamit po siya sa paggawa din ng medicine. So, kaya ay ano po natin na hindi po siya basta-basta food supplement. It's a functional food. Tapos, yun nga sa Korea, ano din po siya na nire-reseta po siya sa mga malalaking ospital. Yun. So, it is a considered high-risk product. Bakit po high-risk? So, ano po siya sa for contamination? Kasi all natural po ang ingredients at no harmful components. So, yun po yung ibig sabihin ng high-risk product. So, yan nga po, ano natin na tayo lang po ang only authorized supplier of red pine needle oil in the Philippines. Kaya sasabihan niyo po na yung inyong makakausap na wag po silang o-order ng ganyan pag may nakita sila online, wag silang o-order po sa online ng mga red pine needle oil kasi mahirap na marami pong fake kasi mismong ang anak ko si Miss Berry Sheen na nagsabi na hindi po sila ano sa online. Next. So, ayan po yung ating manufacturing plant. So, pagpunta po dyan, about 4 na oras bago makapunta dyan. So, taon-taon po, meron po tayo mga kasamahan na pumupunta dyan, yan para makita ang manufacturing plant. So, nandyan po ang ating CEO, si Dr. C at si Miss Berry Sheen, nasa gitna po yan at sa kanyang kasama po. Yan. So, taon-taon. So, itong taon na to, meron na naman po tayo mga kasamahan na maswerte na makakapunta at makikita po nila yung manufacturing plant natin sa Korea. Next. So, ito naman pong ay na-publish po siya in different literatures and data in South Korea. So, pinalabas din po siya sa mga TV station na nakasaad po doon na kung ano na ang effectiveness ng red pine needle oil. Dinidiscuss po doon. So, noong mga unang panahon pa po. Next. So, ang red pine needle oil, ano po siya, patented po. Kumbaga, pinadala po ng Korea sa ibang bansa, sa US at sa Europe, para hindi po maging bias. So, yan, katulad nga po itong sa Europe patent, itong EP 1013 to 78A1, pwede nyo po yung i-search sa Google, makikita nyo lalabas po dyan yung pong ano na yan, yung study, yung clinical studies na talagang napakarami po. Yan. So kung talagang yun nga po, meron isang doktor na ano nga po niya, nung pinaprint niya, talagang na-amaze po siya sa mga talagang nabasa niya po dyan. Yan. Okay, next. So, ano po ba ang benefits ng red pine needle oil? So, it has the ability to lower high blood pressure and blood cholesterol. So, it helps strengthen the heart and the arteries. So, it also an excellent anti-fatigue medicine and it is a therapeutic aid. Okay, next. So, red pine needle oil, yan po yung mga ilan sa benefits, number 1 po dyan ang blood cleanser. So, yun nga po na maipagmamalaki natin na wala po tayong, kumbaga sa tagal na nasa supplement, wala tayong maririnig na may blood cleanser, no? So, ito lang, yon. So, napakagaling po niya sa diabetes, hypertensive, yung mga inflammation, oxidation, yan sa aging, fungal, virus, microbes. O ayan, maganda rin po siya sa ating liver at sa mga may cancer. Yan, sa nerves. At ang isa nga po dito sa pinakamaganda, yung atherosclerosis. So, yung po yung mga bara-bara sa ating blood vessels. So, tinatanggal niya po yan. So, yan po yung, kumbaga, yung mga may ganyan, hindi na po nila kailangan gumastos ng mga daang-daang libo to milyon, di ba? Pag nagkaroon ka po ng ganun. So, ito lang po, makakatulong na po sa kanila. Next.
So ito naman po yung actual FDA results na na ayon po sa FDA, no? So ito nga pong red pine ay 100% natural, no artificial chemical or preservative. So 20 times more antioxidant like vitamin C and E. Yan, so ini-strengthen po and boost the immune system. So in-enhance ang blood circulation, pine-prevent po ang blood clotting, 'di ba? So yan, 'di ba napakarami po ang nai-stroke, 'di ba? Yan po yung number one cause of death, hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. So yan, so nilo-lower ang high blood pressure and blood cholesterol. So yan, pampahaba din po siya ng buhay. Okay, next. Yan pa rin po, yun, yan, actual sa din po, FDA results niyan. So, helps to treat neuralgia, yan, di ba? Yan, mababasa niyo po dyan, no? Marami. Okay, next. So, yan po. So, red pine needle, bakit po ba can treat and cure 170 disease? So, yan po yung isa sa maipagmamalaki natin kasi it contains 300 essential nutrients. 'Di ba? Yung bihira po yung ganyan. Kumbaga, kahit i-search nyo nga po, yung wheatgrass, parang nasa 100 po ang essential nutrients no? Then malunggay. So ito 300. So ito po can stand alone, hindi na po niya kailangang katulad ng mga ibang supplement, 'di ba, nasanay po tayo na maraming iba-ibang mga herbs, mga fruits sa pinagsasama-sama, di ba? Tapos ilalagay nila sa capsule para dumami yung nutrients. Pero dito, hindi na po niya kailangan kasi siya lang po ay napakarami na. Kaya napakarami po niyang magagawa sa ating katawan. Yun. So, mas makakatipid tayo kasi isang capsule lang po nito, marami na po siyang magagawa sa ating katawan. Hindi yung sa ngayon, di ba, maraming mga gamot po, di ba, iba-iba. So, ito, mas makakatipid po tayo. Okay, next. So yan po yung sa mga ilan sa mga nutrients na na makikita po natin, ilan pa lang yan, pero hindi, kumbaga kung gusto nga daw po, nasabi ni doktora na nandun sa kanya yung list ng 300 nutrients, hindi lang po natin talaga mailalagay dito lahat. So yung isa po dyan, yung pycnogenol, no, yun ang isa rin sa magandang pangtanggal na mga bara-bara dito sa ating blood vessels. Yan, next po. So, terpene. So, meron po kasi tayong dito po sa, may contains po siya na 4 important nutrients. So, yung nga po yung una, yung terpene, rutin, amino acid, at isang nitric oxide. So ito po yung isa sa terpene, no? So ang terpene po ay high na anti-inflammatory po siya. So siya po yung nagtatanggal ng plaques sa ating blood vessels, yung yan, ba? It regulates cholesterol and triglycerides. So tinatanggal niya po yung mga gallstone in our body. So nire-regulate niya ang blood sugar and glucose level. It dilates blood vessels wall. So yan po. Ang terpene, napaka po niya. Kaya pag binutas mo nga po yung capsule, pag sinindihan mo po yan, talagang umaapoy dahil po sa terpene content. Next. So yan naman po ang isa pa sa main ingredients, ang rutin. So ang rutin naman po ay top-rated na anti-inflammatory. So ini-increase po niya ang collagen production. So fight aging po siya. Nilo-lower ang blood cholesterol, in-increase ang vitamin C. So help prevent stroke and heart attack. Yan. So napaka-importante po nito kasi yan po yung maraming nagkakaganyan sa panahon ngayon. Ano po, di ba? So, ayan po, nagtitreat din siya sa osteoporosis. Yan. And isa pa po dito ay napakagaling po niya sa may mga autism. Ito pong routine na ito. Okay, next. So, ito naman po yung pangatlong main ingredients. Ito po yung amino acid. So, ano po bang nagagawa ng amino acid sa ating katawan? So, yan po ay para sa muscle building, nire-repair po niya yung organs, di ba? Katulad ng heart, liver, at pancreas. So, para din po yan sa healthy hair, skin, and nails. So, para po yan sa blood enzyme and cholesterol. So, nakakatulong po siya sa pagpababa din ng para po sa weight loss din po siya. So, maganda rin po siya sa memory and learning. So, nire-regulate din po at binabalance ang hormones. Yan. Meron yang insulin, cortisol, at adrenaline, yung HGH. So, neurotransmitter, maganda rin po siya sa brain dahil po sa serotonin, endorphins, dopamine, melatonin, and GABA. So, yan po yung mga nagagawa ng amino acid sa ating katawan. Next.
So ito po yung last na main content, so ang nitric oxide. So tayo po kasi, meron po tayong nitric oxide sa ating katawan. Pero as we age po, syempre, nalilesen na po yun, no? So yan po yung pinaka one of the most important molecules for the blood vessel health. Kasi ito po yung nagsisilbing vasodilator. So yan po yung nagre-relax sa inner muscle ng blood vessels. At ini-increase din po ang blood flow at lowers blood pressure. So ito nga po, nandiyan po yung clinical studies, makikita niyo po dyan na ang katumbas nga po nito ay nasa parang 4 na hypertensive drug. Yon ang meron itong ating ano po. Yeah. Okay, next. So yan po. So habang kayo nagte-take po nito, magkakaroon po kayo ng mga recovery reaction, no? So normal lang po na ma-experience nyo nito while nagde-detoxify po kayo. So the more toxins po, the more recovery reaction na mararamdaman nyo po. So your body working hard to rid itself, tinatanggal po niya yung mga impurities, mga toxin, parasites, at saka any imbalance para to heal po from inside and out. Yun po. Then, so, pag po kayo ay nagkakaroon na ng recovery reaction, your detoxification program is working. So, pag po nakakaramdam kayo ngayon, ito po ay symptom na healing is on the way. So, yon. So, after po ng mga recovery, yan, kasunod na po yan ay cure na po kayo sa inyo pong karamdaman. Okay, next. So, yan po yung mga ilan sa mga body recovery reaction symptoms. So, magkakaroon po kayo ng mga muscle pain, mga sinus congestion, diarrhea, arthritis. Yung kung may arthritis kayo, mas lalo pong sasakit yan, di ba? Mood swing, anxiety, phobias. Kaya kailangan po ito, i-explain din po natin to sa ating mga kliyente na talagang mararamdaman po nila ito. So, wag po silang matatakot pag po sakaling maramdaman po nila yung ganito mga symptoms. Kasi ibig sabihin po niyan, kumbaga, tinatanggal niya na yung mga toxin sa ating katawan. So, wag po silang matatakot. Ano? Okay, next. So, ito naman po, tips for dealing with body recovery reaction. So, isipin na lang po natin is a sign of progress and healing. So, inom po tayo ng pure alkaline ionized water. Yan po ang mas magandang tubig na ating inumin, alkaline, ano? So, rest and relax as much as possible. So, at least mag-exercise po tayo daily. So, magpainit din tayo. So, sa ating may mga edad, at least 10 a.m. to 3 p.m. po dapat yan po yung oras na magpapaaraw tayo. Kasi yung sa umaga ay sa mga bata lang po yun, no? So, breathe more consciously, inhale, exhale. Yan. So, use aromatherapy oils. Yan. Meron po tayo sa opisina na mga ripua, amazing herbs, touch of pine, saka touch of gold na yan po ay mga all natural. Na yan po yung makakatulong sa atin pag tayo po ay may mga recovery reaction, no? So, avoid po yung mga processed food. So, don't increase the dose of red pine needle oil. Ano lang po, wag po natin dadamihan. Kumbaga, same lang. Pero wag po nating tatanggalin. Gano'n, no? So, remember po na why are you going through a healing process? Kaya po nyo nararamdaman to kasi nagkakaroon na po kayo ng healing process. Okay, next. So, red pine needle oil, it's a work in progress, not magic, no, not abrupt. Kasi syempre, sa tagal po niya na naipon sa ating katawan, hindi naman po yan ganun kadali na biglang maaano natin yan, mawawala agad. So, at least bigyan niyo po ng 6 na buwan na mag-take po kayo nitong red pine needle oil. Kasi dahan-dahan po yan, makikita niyo nga po, di ba, in 3 to 6 weeks, ganon, di ba? 2 months, unti-unti po niya tinatanggal ang mga toxins at mga sa ating katawan, nililinis. So, ito po, ang recommended po at least magte-take po tayo nito 30 minutes before meal. Yan. So, magdidepende po yon sa ating pong karamdaman kung ilan po yung dosage natin na iinumin. Okay, next. So, will I experience all of this? So, it depends on the amount of toxins in your body. So, congratulations, you're on your way to healing pag naramdaman mo po yung mga body recovery reactions. Next. So, yan po. Ano po ba yung pong nating malaman? So, red pine needle oil is a gift from God, 'di ba? Yan po ay considered nila treasure of human health yan, 'di ba? So, yung punong po na red pine needle tree ay
treasure po yan sa mga Koreano. Then, yan po ang secret of longevity. So kung gusto po nating humaba ang ating buhay, mag-take lang po tayo nito at yan po ay food of the gods. So yan po yung tinetake ng mga emperor or mga royal family ng mga unang panahon. So maswerte po tayo sa panahon nating ito, nakarating po itong red pine needle oil dito po sa ating bansa sa Pilipinas kasi kaya very thankful po ako na nalaman ko po ang tungkol sa red pine needle oil. Okay? Next. Yan po. So, introducing po ang sea buckthorn, no? Yan pong sea buckthorn ay from Mongolia. Yan po yung ating bagong produkto na talagang naipagmamalaki rin po natin, no? So, kung yung pong red pine needle oil is more on detoxification, ito naman pong sea buckthorn ay more on restoration. So, talagang magpartner silang dalawa. So, yan nga pong yan. So, ang tawag nga po nila dyan ay Holy Fruit of Himalayan. So, liquid gold, God-sent medicine. Yan po yung tawag ng mga Mongolian. Tapos yun nga, nung nakapunta si Doktora doon, naikwento nga po niya na sa Mongolia ay zero rate ang cancer. Wala pong may cancer doon. Yun, di ba? So, sa panahon ngayon, napakarami po ang may cancer, no? Tapos yan, isa pa rin pong nalaman ko po na ito pong sea buckthorn juice, yan po yung unang juice na nakarating sa, ano ba yun? First fruit na nakarating sa space, yan daw po yung dinala na ininom ng mga astronaut ng unang panahon. Yan. So, di ba yan po na kaya maswerte po tayo na nakarating itong sea buckthorn seed oil. Matagal po itong nais madala ni Doktora, 2018 pa po. So, ngayon available na po siya sa opisina. Okay, next. So ano po bang nagagawa ng benefits ng sea buckthorn? So ini-improve po niya ang digestion, nilo-lower ang LDL cholesterol, nilo-lower ang blood pressure, nire-reduce ang symptom of menopause. Yan, di ba? So treat dry eyes. Makakatulong po ito sa may mga karamdaman sa mata. So anti-inflammatory din po siya at reduce symptoms of depression. Yan. Okay, next. So yan po, ang sea buckthorn components, makikita niyo po yan, meron po siyang omega-3, omega-6, omega-7 at omega-9. Yan po yung mga major components po ng sea buckthorn oil. Okay, next. Yan. So, thank you. So, as the person who invited you for more details. So, yan po. Yung ating YouTube channel, makikita niyo po dyan yung mga health talk po ni Doktora, yung about din po sa sea buckthorn oil, may latest po na yung about stem cell. Yan. Panoorin niyo po yun. Okay, thank you po.